At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha, ay bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin, at kung hindi ay aking malalaman. 6,500 taon na ang nakalilipas, matatagpuan sa isang magandang lupaing malapit sa Ilog Jordan ang dalawang lungsod, Sodoma at Gomora. Ang lupaing ito ay minsang yumabong at puno ng kasaganaan, at ang mga naninirahan dito ay namuhay sa kaligayahan at kasiyahan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, lumaganap ang katiwalian sa buong lungsod na nakakaapekto sa mga tao sa lahat ng edad at kasarian. Ang mga gabi ay puno ng pagsasaya at kalaswaan, likas na namumuhay ang mga tao sa kahalayan at laganap ang pagpatay. Ang kasamaan at kasalanan ay lumaganap ng walang pigil sa mga lungsod ng Sodoma at Gomora. Walang sino man ang handang kumawala sa putik ng kasalanan, at ang pagsamba sa Diyos ay pinabayaan. Ang dalawang lungsod na ito ay nasakop ng mga demonyong espiritu. Nasaksihan ng Diyos ang kasamaan at kasalanan ng mga tao, at nagpadala siya ng mga mensahero sa Sodoma upang ihatid ang kanyang babala. Gayunpaman, ang mga tao ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsisisi. Sa kabaligtaran, binalak nilang marahas na salakayin ang mga mensahero ng Diyos. Ang kanilang katiwalian ay umabot sa hindi maisip na kalaliman, at sila ay nagtanim ng matinding pagkapuot sa Diyos. Nilalabag ang kanyang matuwid na disposisyon. Hindi na kayang tiisin ng Diyos ang kanilang mga aksyon. Sa gayon, winasak ng Diyos ang dalawang lungsod sa pamamagitan ng asupre at apoy. Nanilipol hindi lamang ang mga lungsod, kundi pati na rin ang lahat ng nabubuhay na nilalang na walang iniwang bakas. Ito ang proseso ng pagkawasak ng dalawang lungsod na ito. Anong mga aral ang matututunan natin mula sa pagkawasak ng Sodoma at Gomora? Kapag ang sangkatauhan ay umabot sa sukdulan ng katiwalian, haharapin nila ang kaparusahan ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng pagsamba sa Diyos at aktibong pag-iwas sa kasamaan, matatanggap natin ang kanyang mga pagpapala. Tingnan natin ang mundo ngayon. Ito ay isang mundo ng kasiyahan at karangyaan na ating ginagalawan. Gayunpaman, sa panlabas, lahat ay nabibitag sa kasalanan, sumusunod sa agos ng kasamaan, at nahuhulog sa social media at online na paglalaro. Ang mga tao ay lalong nagiging tiwali at nagpapakababa, nasasangkot sa kahalayan, pag-aabuso sa droga, pagnanakaw, at maging ang pagpatay, na naging laganap sa lahat ng dako. Maging kapag ang isang tao ay nagpapatotoo at nangangaral ng ebanghelyo ng Diyos, hindi lamang tumatanggi ang mga tao na hanapin ang katotohanan, kundi lumalaban din, tinatanggihan, nilalapastangan, at sinisira ang puri. Gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus, ang lahing ito'y isang masamang lahi. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw ng sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Pinagmamasdan ng Diyos ang buong lupa, na sinasaksihan ang masasamang gawa ng sangkatauhan. Maraming sakuna ang sunod-sunod na nangyayari. Hindi kaya ito ang paraan ng Diyos sa pagpapaalala sa atin? Kaya, paano tayo makakatakas mula sa maruming mundong ito at sa halip ay mamuhay sa ilalim ng mga pagpapala ng Diyos? Paano natin maiiwasang maubos sa mga sakunang ito? Kung naghahanap ka ng mga sagot sa mga tanong na ito, mangyaring mag-iwan ng komento o magpadala ng mensahe sa akin. I-follow ang aking page at magkakaroon ka ng karagdagang pangunawa.